Sa ulo ng ating mga nagbabagang balita. Habang maraming hukbong sandatahan sa iba't ibang panig ng mundo ang nagsisimula ng umatras o muling isaalang-alang ang kanilang mga planong pagbili ng mga kagamitang pandepensa mula sa Israel. Dahil sa mga pangamba tungkol sa operasyon ng Israel laban sa Hamas at sa epekto nito sa mga sibilyang Palestino, may isang bansa sa Europa na pumili ng kabaligtarang direksyon, ang Greece. Sa kasalukuyan, ang Greece ay nasa huling yugto ng negosasyon kasama ang gobyerno ng Israel para sa isang napakalaking kasunduang militar na nagkakahalaga ng higit $3 billion o humigit kumulang 174 billion pesos. Ang sentro ng kasunduang ito ay ang modernisasyon ng pambansang air defense network ng Greece na tinawag nilang Achilles Shield Program. Layunin ng programang ito na palitan ang mga lumang sistema ng depensa na nagmula pa sa panahon ng Cold War, mga kagamitang galing sa dating Soviet Union at Estados Unidos, ng mas modernong multi-layered air defense system na gawa ng Israel. Ang konsepto ng Achilles Shield ay nakabatay sa 3 antas ng proteksyon laban sa mga banta sa himpapawid. Sa pinakailalim na layer, papalitan ng Greece ang kanilang Russian-made Tor M1 short-range air defense systems ng Spider Air Defense System, ang parehong sistema na kasalukuyang ginagamit ng Philippine Air Force. Ang Spider ay gawa ng kumpanyang Rafael Advanced Defense Systems at kilala sa kakayahang mabilis na mag-deploy laban sa mga UAV o eroplano. Sa gitnang layer, kukunin ng Greece ang Barak MX, isang medium-range air defense system na may abot na hanggang 150 kilometro at may kakayahang harangin ang parehong mga eroplano at incoming missiles. At sa pinakamataas na antas ng depensa, ipatutupad ng Greece ang Sky Scepter, o mas kilala bilang David Sling, na napatunayan ang husay sa aktwal na labanan matapos nitong matagumpay na hadlangan ang mga ballistic missiles mula Iran noong Hunyo ngayong taon. Ang kombinasyong ito ng mga sistema ay magbibigay sa Greece ng komprehensibong proteksyon laban sa anumang banta sa himpapawid, isang network na maaaring ituring na kabilang sa pinakamoderno sa Europa. Ngunit higit sa teknolohiya, ang politikal na bigat ng desisyong ito ang nakakatawag pansin. Sa gitna ng matinding internasyonal na kritisismo laban sa Israel dahil sa mga isyong humanitarian sa Gaza, pinili pa rin ng Greece na ipagpatuloy ang kasunduan. Para sa kanila, ang pambansang seguridad ay higit na prioridad kaysa sa pandaigdigang pressure. Ayon sa mga ulat, sinuri ng Greece ang mga alternatibong alok mula sa Europa at Estados Unidos, ngunit napagpasyahan nilang ang mga sistemang gawa ng Israel ang may pinakamagandang balanse ng kakayahan at halaga sa loob ng kanilang budget. Samantala, sa Pilipinas, ibang direksyon ang pinili. Sa DND budget hearing noong Oktubre, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro na hindi muna pa pasok ang bansa sa anumang bagong defense contract kasama ang Israel, maliban sa mga proyektong saklaw ng Horizon 2 Nanograms AFP Modernization Program. Kasama rito ang mga guided munitions para sa 155mm Atmos self-propelled howitzers, na naaprubahan bago pa man lumala ang kasalukuyang sitwasyon sa gitnang silangan. Ipinapakita nito ang maingat at balanseng posisyon ng Pilipinas, na nagnanais panatilihin ang mabuting ugnayan sa iba't ibang bansa habang pinangangalagaan ang sariling interes sa depensa. Gayunman, kung sakaling nagpatuloy ang Pilipinas sa pagkakaroon ng bagong Israeli-made air defense systems, tiyak na kabilang sa mga posibleng opsyon ay ang Barak MX,
dahil sa kakayahan nitong magamit bilang multi-layered interceptor na tugma sa mga kasalukuyang radar at command systems ng AFP. Sa kabilang banda, habang pinag-iisipan ng bansa ang direksyon ng mga susunod na modernisasyon, nagpapatuloy naman ang mahahalagang pagsasanay ng Armed Forces of the Philippines upang tiyakin na handa ang tropa sa anumang banta. Kaugnay nito, ibinabahagi natin ang isang footage ng live fire exercise na nagmarka sa pagtatapos ng taunang Ajax Dagat Pa, o ang AFP Joint Exercise Dagat, Langit, Lupa, na ginanap sa Ilocos Norte. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., sa oras na magkaroon ng dayuhang pagsalakay, dapat handa ang AFP na ipagtanggol ang bansa sa loob ng 30 araw habang hinihintay ang pagdating ng mga posibleng reinforcement mula sa mga kalyadong bansa. Ang mga ganitong joint exercises ay napakahalaga. Dapat hindi lamang ito isinasagawa taon-taon, kundi ilang beses sa isang taon, upang mas lalo pang mapatatag ang koordinasyon at interoperability ng bawat sangay ng Armed Forces of the Philippines. Mas mainam na magkakilala at magkasundo na ang mga puwersa natin sa loob ng bansa bago pa man makipag-ugnayan o makipagsanib sa mga hukbo ng mga kaalyado. Ipinapakita ng Ajax Dagat Pa na ang tunay na lakas ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay hindi lamang nasusukat sa mga makabagong kagamitan, kundi sa disiplina, koordinasyon, at kahandaan ng bawat sundalo sa anumang sitwasyon, mula sa depensang panghimpapawid hanggang sa aktwal na labanan sa lupa. Sa kabuuan, ang GRIS ay nagpapakita ng malawakang modernisasyon sa teknolohiya, habang ang Pilipinas ay patuloy na pinatitibay ang kakayahang operasyonal at pagkakaisa ng puwersa. Dalawang magkaibang direksyon, ngunit iisa ang layunin, ang mapanatili ang kaligtasan, soberanya, at dangal ng kanilang mga mamamayan.